Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ayan, linggo na po. Bukas po ay ikalimang State of the Nation address na ng ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos at marami po ang nag-expect sa sasabihin niya dito sa flood control scams. Sabi ng presidente, nabasa ko pagising no? Abangan daw po natin ang susunod na kabanata. Ano kaya yan? May special announcement ba ang ating presidente sa kanyang SONA patungkol sa flood control scam? Ganito. Ang take ko dyan, yung in-announce niya noong 2025 State of the Nation Address, binulgar niya itong talamak na nakawan sa DPWH, sa mga congressman at sa mga senador at sa iba pa pong mga politiko na nagsasagawa ng mga flood control projects. Siya mismo nag-announce dyan, hindi nyo pwedeng ma-deny yan. Siya ang nagsabi niya na mahiya naman kayo. That was last year. Ngayon, ano pa yung sense kung hindi magbibigay ng update ang ating presidente sa kanyang SONA? SONA niya inanunsyo, as expected, magbibigay siya ng update sa SONA niya rin na magaganap na nga po bukas, Lunes. Now, ang sinasabi ng mga kritiko, ang sinasabi ng mga anti-administration o anti-Marcos, wala daw pong accomplishment. Si PBBM, wala daw siyang ira-report sa kanyang State of the Nation address. Malaking kasinungalingan po yan. Marami siyang ira-report. Marami siyang napakulong. And the most important thing, natigil yung talamak na korupsyon. Sige, balik tayo sa number 1. Marami siyang napakulong na big fish. Kasi, ang iniisip ng mga kritiko, dapat si Romualdez lang daw ang makulong kasi si Romualdez ang big fish. Yun nga hindi nga tumatayo yung kaso kay Romualdez kasi wala ngang ebidensya. Walang nagtuturo sa kanya. Walang ghost projects na makita sa kanyang lugar. Diba? Ang ICI, walang nakitang adverse findings labang kay Romualdez. Ang mga taga-DPWH hindi nagsabi na inutusan sila ni Romualdez. So hindi tatayo yung kay Romualdez. Bigong-bigo yung mga kritiko dyan kasi gustong-gusto nila banggitin si Romualdez o maipakulong si Romualdez kasi yan daw po ang big fish. Remember, si Bonoan, nakakulong na, bagamat pinasok siya sa Witness Protection Program. Big fish din po yan. Big fish yan. Si Jinggoy Estrada, senador po yan. Big fish yan. Si Bong Revilla, dating senador, matagal na panahon naging senador, big fish din po yan. Yung mga undersecretaries ng DPWH, yung mga district engineer ng DPWH, big fishes din po yan. Ang mga diskaya, ang mga kontraktor, big fish din po yan. Nakakulong lahat ang mga yan. Tapos sasabihin ninyo, walang accomplishment, walang ira-report si PBBM sa kanyang State of the Nation address. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Big lies, big fake news po yung sinasabi ninyo na walang accomplishment ang ating presidente. That's the first reason, ha? Meron pang isa. Isa sa pinaka-importante, or major accomplishment, bagamat hindi nyo tinitingnan na accomplishment yan, sa pagbubulgar ng PBBM dito sa flood control scams, natigil po itong talamak na korupsyon. Ang pinag-uusapan po natin dito, bilyones. Nang binulgar ng presidente yan, kahit papaano, kasi iba makakapal talaga ang mukha, kahit papaano, marami po mga mababatas, maraming congressman, maraming mayor, maraming governor, maraming kontraktor ang natakot na ipagpatuloy yung kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ba major accomplishment yan? Natigil? Yung supposedly nanakawin sana nila, for example, sige, in this project, 10 milyon ang nanakawin natin dyan, or 100 million yung nanakawin natin dyan. Dahil sa pagbubulgar ng ating presidente, na-save natin yung pondo na yan from being stolen. Diba? Malaking bagay yan kasi yung pondo na hindi nanakaw na yan, nagagamit natin sa mga infra projects ngayon. Kasi kung hindi nabulgar yan, ibig sabihin, namamayagpag pa ngayon ng mga diskaya. Yung mga peke niyang companies, ilang companies yan? 10. Iba't ibang pangalan ng kontraktor, kunyari, no? Pero sa mga diskaya lang, kung hindi nabulgar yan, malamang ngayon, nag-ooperate pa rin po yung mga negosyo na yan. Malamang ngayon, tuloy-tuloy pa pong ginagatasan ng kaban ng bayan. Kumbaga, yung leak, parang drum yan Yan yung monetary resources ng Pilipinas, yung drum. Yung mga leak na yan, mga butas na yan, tatagas at tatagas pa rin yung tubig dyan o yung salapi. Kung hindi nabulgar yan, ang ginawa ng presidente dyan, naagapan yan, tinapalan niyang butas na yan. Yes, may nawala. Totoo, wala naman nagkukontest yan, may nawala. Kaya nga may restitution, may mga nagsasaoli kasi may nawala.
Pero ang importante, natigil na yung pagtagas ng drum. Iyon ang sa pinakamalaking punto. Kasi kung hindi napigil yung pagtagas, lalaki ng lalaki lang yung perang nawawala. Yun yung pinigilan ng presidente na hindi ginawa ni Digong. I have to remind you again and again. Alam ni Digong, during his term, alam niya yung talamak na korupsyon na yan. Alam niya yung nakawan sa DPWH. Alam niya yung nakawan sa mga flood control projects. Pero wala siyang ginawa. Kumbaga, yung butas ng drum, hinayaan lang ni Digong na umagos ng umagos. Na sana, bilyones na sana yung naisalba natin. Billions of pesos na sana that can fund many government projects pero hindi ginawa ni Digong. Hinayaan niya lang yung butas. Sila Mark Villar Ano yun? Absuelto lang. Diba? Sino sekretary ng DPWH that time? Yun yung pinupunto natin na isang malaking accomplishment na hindi niyo tinitingnan na sa accomplishment. Second, actually pangatlo na. Yung pagpapalit sa mga tiwaling opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno. For example, DPWH. Yung pagpapalit kay Bonoan ni Secretary Vince Dizon. Yung presensya ni Secretary Vince Dizon ay malaking bagay. Kasi pinipigilan niya yung future o yung mga forthcoming corruption. That's the first one. Second, minamadali yung mga pending projects ng gobyerno. Mga pending infrastructure projects ng gobyerno na nakatenga na for the longest time. Na nakatenga na ng ilang taon. Simula nang umupo si Secretary Vince Dizon dyan, inikot niya yan. At pinapamadali niya agad ito. Mayroong accomplishments o wala? Marami. Ako mismo, nakasama ako. Sinusuporta natin si Secretary Vince Dizon. Nakasama ako sa mga inspeksyon. Yung sa Maharlika Highway nga lang Napakahaba ng kalsada na yan. Maharlika Highway, no? Sungka-sungka, ang tawag nila. Sungkaan Road. Sungka-sungka Road. Butas-butas Anong ginawa ni Secretary Vince Dizon dyan? Agad-agad. Pina-repair yung Maharlika Highway. Napakahaba ng Maharlika Highway. Luzon, Visayas at Mindanao yan. Hindi mo naman matatapos agad yan in a snap, no? At least nasimulan. At least nagawa. Isa pang major accomplishment sa DPWH, yung pagre-reduce ng construction materials prices. Di ba? Overpriced Yung mga materyales yung mga projects, overpriced talaga Nung umupo si Secretary Vince Dizon, I remember, parang November, October ata yan. Hindi ko ito makakalimutan. September or October, no? Kasi nag-apply ako ng US visa niyan. Yung katabi ko sa US visa, pag-apply ng US visa, taga DPWH. Nagkataon na taga DPWH somewhere dyan sa norte. No? Katabi ko siya. Sabi niya, overpriced talaga yung project. Simula nang umupo si Secretary Vince Dizon, na-reduce yan into half. Alam ko half yan or more than or almost half yung presyo nitong mga construction materials. Na malaking bagay po dahil malaki po yung natipid ng gobyerno. Hindi mo na kinakailangan ng mangutang na naman para pondohan yung mga bagong projects. Halimbawa, yung pagsasaayos ng Maharlika Highway, wala naman yan originally sa plano for 2026. And alam nyo naman yan na yung plano, for example, for 2026, binabudgetan yan ng 2025. Therefore, kung i-implement mo ngayon ng walang plano, ng walang budget from last year, from 2025, paano mangyayari yan? Nangyari. Naponduhan yung Maharlika Highway kasi yung natipid natin diyan sa mga construction projects na yan, yun ang ginagamit. So madali sabi, hindi ka na umutang, hindi ka na kumuha ng ibang pondo dahil meron kang natipid dahil hinati mo nga yung presyo. For example, hollow blocks. Sige, magkano ang presyo ng hollow blocks sa lugar nyo? Sa amin, 21 pesos kada isa yung CHB number 4. 21 pesos yan. Kung overprice yan, sabihin natin 40 yan, nilagay ng contractor 40, laking bagay niya sa dinami-dami ng hollow blocks na kakailanganin mo, na gagamitin mo. So yung malaking savings na yan, nagagamit natin ngayon. See? Hindi mo pwede sabihin na walang impact, walang effect yung pagbubulgar ng presidente na mahiya naman kayo. Napakalaki po ng impact, napakalaki po ng naitulong ng statement na yan ng presidente na mahiya naman kayo. Just to recap, no? Nakulong yung ilan sa mga big fishes, meron pa rin pong hindi nakakulong. Pero marami na po ang nakulong. Number 2, na itigil yung supposedly pagnanakaw na naman sa gobyerno. Number 3, mas naging efficient, mas naging effective yung implementasyon ng mga programs dahil mas natakot na itong mga governor, itong congressman, itong mga project implementor, mga opisyal ng DPWH, mas natakot na silang gawin yung corruption na yan at malaking bagay yung presensya ni Secretary Vince Dizon dyan. And in the long run, sana magtutuloy-tuloy na ito. So parang sinalba natin yung future generation kasi for the longest time, hinayaan yan
walang aksyon ang Duterte administration dyan, and even the previous administrations, hindi nila pinansin yan. Kaya yan, nangyari, puro nakaw dito, nakaw doon ang nangyari sa gobyerno. Di ba? O sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Makita-kita tayo sa susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.